so far away from home. There's no way I'm turning back now. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. So ayun po, no, katapos ko lang po maligo, pagpasensyahan nyo na po ang aking may ko sa buhok kasi yan, no, katapos lang maligo. Sobrang alinsangan po kasi buong maghapon, mga kabisnes. Lang ako si sige. Sobrang alinsangan kasi, mga kabisnes, kaya naligo agad ako pagdating ko dito sa bahay. Yan, katapos lang. At saka yan, mga kabisnes, vlog namin for today is nabasa nyo naman din po siguro sa thumbnail. Ano po yan, mga kabisnes, hindi po yan joke or prank na ano pa man. Huwag mong ano yan, anak, ano ba yan? Sipon ko. Hindi po yan prank or ano pa man ng mga kabisnes mo. Tingnan mo ng tiyan ko. Ay, bilbil. Totoo po talaga, mga kabisnes, na ayun nga, kanina kasi habang ano po, mga kabisnes, busy kami kanina. Si Kuy at saka si Kia, kayo lang ba dalawa doon, no? Si Kuya Maro naligo. Sila lang po kasi doon sa doon sa kwarto ni Kuya Istong. Kasi si Kuya Istong at saka si Kuya Bong ay nasa church. Ang mga kagwangs naman is nagba-vlog. Kami natin may busy rin po, may ginagawa po, mga kabisnes. Nag-ano na rin kami, ano ba tawag doon? Yung nagkukusang loob po kaming maglaba po doon kasi, yun nga, wala ka po kasi sa Tibera, may sakit. So, kami muna yung nag-volunteer ni Ate Mengay na maglaba doon sa sa may labas. So, yun, mga kabisnes, tapos na mag-vlog sila sila Kuya. Lumabas po to sila Kuy. Tapos ko kasi sinasabi na kuryente daw. Ito, isa, umiiyak na. Tapos nung tinignan namin yung kamay niya, siya, mga kabisnes, nangingitim. Parang nasunog. Yung parang may uling. Ito siya, mga kabisnes, hindi nga tumatanggal-tanggal eh. Ayan. Yung parang itim sa niya. Pero kanina, as in, maitim talaga to dito, mga kabisnes. Marami to. Para bang, ano tawag doon? Para bang nasunog na, butika ko. Hindi nasugat, wala namang masakit, anak. Hay, Walang masakit. Yung lang, na yan. Ito, mga kabisnes, nangingitim pa. Yan, nangingitim ito. Sa nangingitim pa siya, mga kabisnes. Kinuskus mo na ba to? Ayan, kinuskus ko ng sabon. Ano bang naramdaman mo? Ano ba kasing ginawa mo? Sige, diba, kita mo kay mama. Diba, ma, yung Kunwari, ito, ganito, saksakan. Diba, natanggal nahiwalay ito, natanggal, at saka ito, nahiwalay. Naputol. Ginanong ko. Binabalik ko, nabalik ko naman. Yung pagsagsak ko, sumabog. Yun kasi, mga kabisnes, yung kasi doon, electric fan nila Kuya Istong, sa kwarto nila is, nasira yung saksakan, naputol. Sino nakaputol nun? Ako. Ikaw nakaputol. Kaya pala, mga kabisnes, na pinipilit niya isaksak. Sinasabihan na siya ni Kia na hayaan na, ayaw niyang kasi siguro natatakot siya na mapagalitan dahil nga sa yung saksakan at saka itong wire is nahiwalay. So, sinaksak niya, na ibalik naman niya, pero pag ganun niya is sumabog. May apoy? Parang nakita akong yellow, gumalon. Parang siya nag-spark, mga kabisnes. Kasi siguro yung wire na sinaksak niya is siya, tawag dito, na siguro, nagdikit yung dalawang wire pagsaksak niya, kaya siguro ganun nangyayari na sumabog. As in, kinabahan talaga kami kanina, mga kabisnes, kasi kala ko na na siya, kasi umiiyak siya, lumapit doon, nakaganon lang. Hindi, binuhat ako ni Kuya Daryl. Binuhat ako ni Kuya Daryl. Binuhat ka ni Kuya Daryl. Wala kasi ako doon, mga kabisnes, na ako, pinapunta sa inyo. Si Kuya Daryl ang doon sa... Siya yung nakaunang
lumapit sa'yo. Tsaka ginanon ako, kinuha ako, tsaka pumunta sa inyo. Yun mga ka-business, dinala siya ni Daryl sa amin dun sa labas kasi nga naglalaba kami na Timingay. Na ano rin kami, yung si Bay is na ano siya, yung nabigla. Nagalit din kasi syempre dala ng kaba ng mga ka-business kasi hindi po biro yung hindi biro kasi yung nakukuryente tayo ng mga ka-business. Alam naman po ng lahat na yung ganong bagay, wait lang po mga ka-business, ayusin ko lang yung buhok ko. Yung ganon kasing bagay mga ka-business, yung pag nakukuryente, mostly sa ganon, tulad ng ate ko dati, nakuryente yung ate ko, sinaksak niya, ang nangyari naman, dumikit sa kamay niya, kaya hindi siya agad natanggal. Buti ka ko na, yung lolo ko dati is na-off agad yung plangka. Yung pinakaano niya. So, pero pagka-off ng lolo ko, pero yung kamay niya nabutas-butas na. Dahil nga sa dumikit, hindi siya makawala dun sa kuryente mga kabisnes dahil dumikit sa kamay niya. Yun yung pinakaano mo, Koy. Kasi si Tita Ganggang mo dati. Hindi yan. Wala yan. Hindi yan nangyari, pagsaksak niya, dumikit dito, nakuryente na siya, gumaganon-ganon na siya. Isemento pa naman, mas grabe kasi mga kabisnes, kung sa semento ka talaga, nakaapa ka sa semento, wala kang tsinelas, nakaapa ka, talagang, kung hindi i-off yung yung plangka, talagang wala mga business. Buti na lang, Koy, hindi malala. Hindi ka napuruhan. Sabi nga si Kuya rin kanina, kinabahan mga ka-business kasi nung makita nga si Koy, umiiyak na. Tas siguro kasi masakit Sakit naman talaga kasi sumabog sa kamay niya. Ang laking pasalamat ko lang mga ka-business talaga na kahit gano'n na sumabog, hindi siya nasugatan or hindi nabutas yung pinaka kamay niya mga ka-business. Yan yung lesson learned sa'yo, Koy, leksyon sa'yo yan, na pagka ganyan na, huwag kang basta-basta magsaksak nang wala kang kasamang malaki or mas nakakatanda sa'yo. Pwede si Kia. Hindi rin si Kia kasi bata si Kia. Si Kuya Amaro. Si Kuya Amaro pwede. Si Kuya Istong, ako, si Papa mo. Si Kuya Yasho. Si Kuya Yasho yan, mga malalaki. Pero kayo ni Kia, hindi po pwedeng saksak ng ganyan. Kahit yung charger, Koy, hindi mo yan pwedeng ibabad yung cellphone mo ng nakasaksak. Kasi, pag yung cellphone na over naman sa charge at sobrang init, pwede din yung sumabog. Yan ang tatandaan mo. Hindi madali yung kita mo si Kuya Burnok mo, diba? Pinakita sa'yo ni Kuya Burnok kanina yung saninong na kuryente siya. Diba? Laki ng sugat niya rito. Meron din siya sugat dito. Oh, yun. Yun yung naging sanhi ng pagkakakuryente niya. Kaya lagi mo yung tatandaan, Koy. Huwag kang basta-basta anak. Yung ganyan na, yun kasi pinakadelikado talaga na ginawa niya mga kabisnes Dahil, syempre bata, hindi rin naman niya talaga siguro alam, sa sobrang takot na siguro na baka magpagalitan o mapagsabihan. Kasi nga, naputol nagkahiwalay So, sinaksak niya ng ganito, sabay saksak niya rin dun sa outlet, wala, sabog talaga kasi baka na hindi, kasi kailangan yan talaga, ang dapat kasi niyan tatanggalin yung, kasi white na yun mga kabisnes, dapat tinatanggal tapos tsaka mo ikakabit ng maayos na hindi magkakadikit yung dalawang wire. Alam niyo yung mga kabisnes, yung reaction talaga na baka anong mangyari sa kanya. Kasi gabi yung yung parang sa utak namin, lalo na ni Bay kanina talaga, sabi niya talaga, paano kung namatay ka? 'Di ba mga kabisnes? Bilang magulang, syempre na rin kami, pero pinayuhan naman kami ni Kuya na wag paluin ang bata kasi hindi naman sinasadya, at saka alamin muna kung ano yung totoong nangyari. Yun nga lang kasi naging matigas din ang ulo ni Kuy. Dito ka, Koy, makinig ka. Naging matigas ang ulo mo. Hindi ka nakinig sa sinabi ni Kia na wag isaksak, di ba? Oh. Yan yung sinasabi ko lagi sa'yo, Koy, na makinig ka kung ano yung
sinasabi sa'yo. Kasi hindi naman yun sa kabutihan namin, kundi sa kabutihan mo rin eh, di ba? O anong nararamdaman mo ngayon? Masakit pa, hindi na? Hindi. Hindi. Ano talaga kasi mga kabisnes eh, yun ba yan? Alam niyo yun yung sa utak ko, yung parang ang morbid ng naiisip ko na yung scenario baga na kung what if, yung what if ba, what if. Kaya simula ngayon, yung sinasabi ko sa'yo ko, wag na wag ka, kahit mag ano ng charger, yung cellphone na nakababad, wag na wag mo nang gagawin yun. Akala ko kasi kanina mga kabisnes, nung sinabing na kuryente, akala ko yung cellphone ang sumabog. Doon ako kinabahan, akala ko cellphone sumabog. Kasi si Kia, lumapit doon na yun na, nagdadaldal na, nag-ano na si Kia na. Kasi Ate Jun, ganyan, ganun, yung parang hindi, wala na akong naririnig, kundi ang narinig ko lang, or yung parang na-realize ko lang, may sumabog na kuryente si Koy. Yun yung nasa utak ko lang kanina. So, akala ko cellphone. Pag sa ano na sumabog, cellphone talagang nasa utak ko. Kaya, yan, Koy, lesson learned na wag mo nang uulitin talaga. Parang awa mo na anak, parang awa mo na, wag mo nang uulitin yung ganung bagay. Kasi may suot pala din siyang sing-sing mga kabisnes. Yung sing-sing na suot-suot niya, oo. Yung may patusok? Oo. As inaano talaga kanina, nagkulay itim, nasunog. So baka siguro dinakip, kasi stainless yun mga kabisnes eh. Baka dinakip din ng kuryente, kaya dun talaga na ano sa kamay niya. Di ko alam, ang gagawin ko talaga, kung sakaling mas naging malala, di ko alam gagawin ko talaga mga kabisnes, sa totoo lang, di ko alam gagawin ko. Sobrang nakakakaba na hindi mo maintindihan. Tas, yun nga na, ano namin mga kabisnes na, si Bay nagalit talaga kanina. Pero, pinapapayapa siya ni Kuya. Sinasabihan siya ni Kuya na wag ganun Bay kasi hindi naman sinasadya ng anak mo yung nangyari. Hindi naman ano ni Kuy yung ganung bagay. Wala namang alam yung bata sa ganun. Kasi nga, ano ba nga bang alam ng bata patungkol sa kuryente, di ba? Sino ba mag-aakala na dahil sa pagsaksak niya dun sa ano na naputol is, di ba? Ano bang alam ng bata sa pag-aayos ng wire? Samantalang yun nga, sa takot niya, yun yung nangyari mga kabisnes. Pero ano, parang leksyon na rin dun sa ibang mga bata talaga na, sa mga kabataan na, wag basta-bastang magsaksak ng ano mga kabisnes. Wag basta-basta magsasaksak ng wire sa ano. Kasi ito siya, sana ito siya mag-ano ng charger mga kabisnes. Charger lang naman. Yung electric fan, ano, dito naman kasi sa amin, wala namang kaming, ano wala namang kaming saksakan na may, kahit yung, ano ba tawag dun, yung may gatla, or may, ano mga kabisnes, para makakuryente. Wala kasi, ano mga kabisnes, kahit na yung charger namin mga kabisnes, nilalagyan namin ng protection, tulad nito sa akin, nilalagyan ko ng protection, para hindi siya, ano mga kabisnes, hindi, ang ibig ko sabihin, hindi siya basta-basta mapuputol. Kaya yan, ganyan, pati yung saksakan, meron siyang protection. Para lang din na, kasi ito ang pinakauna, itong pinakadulo ang unang masisira kasi mga kabisnes. Once na laging ganun-ganun. So, baka maputol. Kaya, sinisecure ko lang lagi na, ano, kasi pati charger ni Bay, isa kami charger, ganyan din. Meron din siya. Protection. Yun lang ng mga ka-business. Ano lang din yan sa mga kabataan ba na mag-ingat. Pero baka sabihin ng iba, naging pabaya kami, naging ano. Hindi mga ka-business, kasi lagi naman yan sila doon eh. Pagka, ano kasi, pag nandun kami sa KB House, lalo na pagka ginagamit yung sala, may vlog, yung mga kids, dun muna yan sa, ano, likod. May para safety. Kasi kung dun kasi sa labas, baka masagasaan, ganun, magtatakbuhan, maglalaro, ganun. So, dun lang yan sila sa kwarto, naglalaro, nagsi-cellphone, or nagsusulat-sulat, ganyan lang sila dun sa loob mga ka-business. Kaya nga lang, kanina, ano ba ginagawa nyo ni Kia kanina?
pinakita ko sa kanya na yung parang ganito na sa YouTube. Gaganon, tsaka gaganon lang may happy face. Tapos, Pumunta ako kay Kian na sa pag-ilab ko muna, nag-ilab muna ako. Yung pagtakbo ko, hindi ko nakita ang wire. wire, tsaka na ganun ko, tsaka natanggal. O, tapos, Tsaka binabalik ko, si Kian naman nanonood sa cellphone. Ganun ko. Ayun na, yung sumabog, yung paglagay ko. saksak mo. Basta, yun lang anak, sa susunod, wag mo nang aanuhin yan, Koy. Masyado ka ng, anak, nagiging makulit, be, sa ganung mga bagay. Wag, be, mas, yan, mapupunit. Makinig ka palagi kila mama, kila papa, kila papa ka-business. Kasi kanina, si kuya, kinabahan din talaga si kuya mga ka-business, eh. Sabi nga ni kuya kanina, sige nga, kung okay ka, kiss ka kay papa ka-business. Ginaganon-ganon pa siya ni kuya kanina. Kasi sobrang, yun mga ka-business, bilang sa side namin grabe yung kaba. Yung sobrang kaba talaga. Grabe. Hindi ko lubos maisip kung ayoko nang isipin. Ayokong maging morbid yung utak ko mga ka-business kasi nakakatakot. Yun, na din yun. Awareness sa mga, lalo na sa mga kagaya ni Kuy na bata pa. Sa mga magulang na din, no? Na wag talaga natin hahayaan yung mga anak natin na sila yung magkukusang magsasaksak ng kahit charger pala, hindi talaga advisable sa mga bata yung mga ganung bagay kasi pwede talaga nilang ikapahamak yun. Kasi yan na nga, nangyari na kay Kuy. Pasalamat na lang talaga kami at hindi malala. Yun lang, at saka hindi ka naman nasugat, no? Hindi siya nasugat mga kabisnes. Sadyang sumabog lang dun sa plastic. Dala na rin siguro talaga sa isip ko talaga yung sing-sing na stainless ang suot niya. Yun siguro parang dinakip ng kuryente kaya yun sumabog no mga ka-business. So yun lang po, in-update ko lang din po kayo. Pang na rin yan, isa na rin yan pong mga ka-business no, yung parang leksyon para sa lahat, sa mga magulang, sa mga bata. Yung nangyari kay Kuy, naging na rin yun mga ka-business. Kaya yan na at least, okay lang. Walang masamang, naman mga kabisnes. Walang namang masamang nangyari. Masaya pa rin kami na kahit papano is safe naman siya. At hindi nagkaroon ng sugat. Ayan po, babalik-balik na naman ng mga kabisnes. So, ayun lang po ng mga kabisnes. At balikan ko po kayo maya-maya kasi, may aasikasuhin pa rin po akong mga gamit ni Kuy para sa church bukas. Dahil si Kuy po ay may gampanin sa church. So, ayusin ko lang po gamit niya. Tapos, ihatid ko na rin po siya dun. Doon po siya matutulog kila Ate Mengay kasi maaga po siyang mag-church bukas. Hindi na po mga kabisnes. Balikan ko po kayo. Ayun no mga kabisnes. Happy Sunday po sa ating lahat. So, ayun. Yun nga po no mga kabisnes. May mga bagay lang din po akong lilinawin. Pero halika muna dito anak ko. Kakamustahin lang din po natin si Kuy. Yung nangyari po is kahapon po yun, Sabado. Ngayon po is, naman, Sunday. So, kukamustahin natin si Kuy. Ay, Apo ka na dyan, anak. Basta naman na yung kamay mo. Okay na. Okay. Wala nang masakit. Natanggal naman na yung, itim. Isa na lang yung masakit. Alin? Ito. Alin? Ito masakit. Bakit masakit yan? Wala ka naman, hindi ka naman nasugatan. Ito masakit. So, yun ang mga kabisnes, baka sabihin nyo, for the content lang po ito Hindi po mga kabisnes. Totoo po talagang nasabugan si Kuy nung dun sa sa kwarto ni Kuya Istong. Wala naman pong may gusto nun mga kabisnes. Honestly, walang may gusto nun. Lang yun, aksidente lang talaga siya. Aksidente lang po mga kabisnes. At hindi namin talaga masisi si Kuy na sa ganun kasi bata pa nga. Yun. Unahan ko na lang yung iba kasi baka sabihin, ginagawa nyo lang yan for the content. Hindi po mga kabisnes. Hindi po namin gagawing content yung... Ayaw matanggal. Yung itim? Yan kasi yung sunog. Kaya hindi siya natanggal. Ala, buti pala hindi to nasugat, anak. Hindi siya nasugat. Ito lang talagang bukod tanging hindi natatanggal mga kabisnes. Tsaka yung dito, hindi. Ano ba yan? Yan
Ala, na ano ka pala, na? Ano? Na ano pala talaga to pa? Muntik ka na pala talaga to siya. Napasok? Napasok ka talaga. Muntik ka na pala talaga to siya masugat. Ayan, oh, nasa ugat niya na, oh. Kamay niya. Salamat na lang talaga kami mga kabisis at hindi talaga grabe yung nangyari ba. Kasi, ayoko talaga, basta ayokong mag-isip mga kabisis. Nagpapasalamat talaga kami sa Panginoong Diyos na hindi pinapabayaan si Kuy Kuy, hindi pinabayaan na may mangyaring masama. Kaya Ginoo ko, mamatay ko sa'yo, mauna ko kamatay mga kabisnes. Ginoo ko, simba ko lang. Simba ko lang yun. Nako. Sige, dyan ka na. No, yun na mga kabisnes. At, tawag dito. So far, okay naman na siya. Naka-church din siya kanina. Okay na yun mga kabisnes. Ang sa akin lang baga na, inunahan ko lang yung ibang mga, yung iba mag-isip. Basta mga kabisnes, hindi ko gagawing content yung anak ko yung mga ganung bagay na nakuryente. Kaya namin ito vlinag kasi mga kabisnes, for awareness na din ba na hindi talaga maganda yung pabayaan mo lang yung anak mo na magsaksak. Kasi si Kuy Kuy talaga is inahayaan lang din namin magsaksak talaga yan ng charger, mga kabisnes, wala mang problema. Pero, yun nga, dahil sa nangyari, parang nakakatakot na, sinabihan na namin siya na, wag nang magsaksak kahit charger, or kahit na tawagin kami, or kahit sino dun sa KB house kung may gustong ipasaksak, gayon. Wag nang, kasi, mahirap na mga kabisnes, no. Tapos, gusto ko lang din, gusto ko na din pong ng mga kabisnes, i-address po ito. Lalo na dun sa kasi napanood niyo naman yung vlog ni Ate Vera. Wala akong dun mga kabisnes sa vlog na yun. Wala akong dun. Ang sa akin lang ba, naawalan din ako sa part ni Ate Mingay. Hindi pa ako mga kabisnes na porket close kami ni Ate Mingay. Eto, paglilinaw lang din sa lahat ba. Si Ate Mingay po kasi talaga, pag tumingin, ganun lang po siya tumingin. Pero hindi po yun, po yun, yung normal niya na po yun. Kahit sa akin, ganun siya minsan makatingin. Yung ganun, normal na po yun sa kanya. At saka parang niya na ba, manyarism, yung ganun, tapos yung ganun. Manyarism niya na po yun. Sa akin lang, kasi mga kabisnes, alam naman ng lahat na sa Ate Mingay ay may nanganak, 'di ba? Isang taon pa lang at bilang isang nanay din mga kabisnes. Kahit ako nakakaranas pa rin kahit ganito na matagal na akong nanganak. May times talaga mga kabisnes nakakaranas ng postpartum. Yung galing sa pagpanganak kasi ako naalala ko mga kabisnes honestly 3 months yata yun si Kuy Kuy, kung di ako nagkakamali na alam niyo yung postpartum, di ba mga kabis? Postpartum depression. Nag-away kami ni Bay. 3 months pa lang si Kuy Kuy nun. Nag-away kami ni Bay. Ang ginawa ko, si Kuy Kuy, nilagay ko sa duyan, pinatulog ko. Nilak ko yung buong bahay namin. Doon pa kami nun sa bukid nun mga kabis. Nilak ko yung buong bahay namin. At nagbigti ako. Konti lang yung pinag-awayan namin nun mga kabisnes. As in, lang yun na parang slight lang na awayan. Pero alam mo yung pakiramdam na hindi mo maintindihan na parang gusto mong umiyak, na gusto mong magwala, na hindi mo, basta as in hindi mo talaga alam ang tapos parang gusto mo na lang magmukmok. Nung panahon na yun parang, basta ang pakiramdam ko nun wala akong maramdaman na ang gusto ko lang magpahinga. Kaya yan, pinatulog ko si Kuy Kuy, nilagay ko sa duyan, pinatulog ko siya, tapos, yung wire na mga kabisnes, hindi siya basta-basta napuputol. Yung parang ganito siya mga kabisnes na wire. Kasi makapal. Tapos, pinulupot ko sa liig ko. Sabay, talon. Nakapulupot siya sa liig ko. Buti ka ako, si Bay, na silip sa kasi katok siya na katok, hindi ko siya binubuksan. Nasilip niya sa bintana, tapos yung bintana namin nun, kasi kahoy lang naman yung bahay na tinira namin sa bukid nun na nirentahan din namin. Binutas niya yung bintana, dun siya sa bintana, dumaan, sinipa niya mga kabisnes. Para lang ko, tapos, kuha ka ng huwag sa damit. Ang dumi. Bago yung damit mo, huwag dyan, anak.
Excuse ka. Excuse me po mga kabisnes. Kuha kang damit na iba. Huwag dyan. Yun ang ano mga ka-business. Tas, na ano ako ni Bay, na nabuksan naman niya yung bintana, nakapasok siya. Ginanon niya ako ni Bay. Yung parang, sa Tagalog yun. Binungat niya na ako mga ka-business. Para maano yung nakapulupot sa liig ko. Kasi, wala na. Wala na akong maano mga kabisnes eh. Yung hindi mo na maintindihan yung nararamdaman mo. Basta ang gusto lang is magpahinga. Na walang, hindi ka na nagigising. Yung ganung bagay ba? Yun yung gusto kong ipaintindi sa iba na wag naman sobra. Kasi ako mga kabisnes, bilang isa sa malapit kay Ate Mengay, nung time na, kung naalala nyo yung patungkol kay Vera din na parang ginujoke lang siya na Ate Mengay doon na parang sumama yung loob niya kay Ate Mengay na joke-joke lang naman. Tapos nung kay Bornok. Alam nyo ba yung bash nun mga kabisnes? Halos, kung alam nyo lang, grabe yung iyak na Ate Mengay. Yung bang, parang gusto niya na lang mawala. Ganun. Kaya, nakikisuyo naman din ako sa iba. Dahan-dahan naman po sa pananalita, no? Hindi porket ganun makatingin yung tao ay hindi nyo naman kasi kilala ng personal, di ba? Hindi dahil sa pinagtatanggol ko po sa Ate Mengay, kundi pinapaliwanag ko lang din po sa inyo. Kasi dumaan din po ako sa postpartum mga kabisnes eh. Sa ganung stage ba. Kaya sana iwasan natin yung ano, okay lang yung sabihin nyo na ano, dandahan naman natin Mengay sa pananalita. Ganon. Hindi yung grabe naman si Mengay. Tapos nilalait na. Di ba ang pangit naman mga kabisnes ng ganun. Wala namang nilalang ang Diyos na pangit eh. Lahat naman kasi tayo may kanya-kanyang ganda or may kanya-kanya bang ano itsura. Sorry po, pasensya po. Sige, balik ko pa. Kaya parang ano lang, nakisuyo lang din ako sa inyo dun sa iba. Kita ka magay ka muna kasi. Sakit mo ano? Dito? Magay ka lang. Medyo ano lang po mga kabisnes mo. Sakit lang po yung ano niya. Kaya hayaan mo na natin magpahinga kasi bukas may lakad sila at abangan nyo po yung lakad nila bukas mga kabisnes. Importante po yun. Yun na nga. Balik kay Ate Mengay. Nasasaktan po siya mga kabisnes. Nagsasabi po yun sa akin na grabe nga yung ibang ano. Tapos sinasabi ko na lang sa kanya. Di ba? Ako pa yung nagpayo patungkol sa bashers. Parang ano lang. Sabi ko na lang, hayaan mo na lang Ate Mengay. Kasi yung mga bashers ko naman is yung iba, oo, nalalait. Pero, carry naman. Pero yung sa kanya kasi, sobra-sobra din yung iba. Kaya parang, kahit ako na nagbabasa, kung napansin nyo, may ibang comment doon na nireplyan ko. Kasi, sobrang, ano mga kabisnes, nung masakit sa damdamin, masakit basahin. Kahit sa mata, masakit sa basahin. Iwasan natin yung ganun mga kabisnes. Kasi, aside nga doon, hindi nyo kilala ng personal sa Ate Mengay. Kung makikilala nyo kasi, maano nyo yan sa Ate Mengay, ma-appreciate nyo rin yung ugali niya. Ando na tayo sa minsan nagkakaroon ng problema, pero hindi po kasi naiiwasan yun. Pagsubok din yun sa amin, sa pamilya namin, sa katatagan ng grupo namin, yung mga ganung bagay. Pero, nare-resolba naman yun mga kabisnes at wala namang bagay na hindi naaayos sa mabuting usapan. Yun lang naman yun mga kabisnes. Tapos, yung iba na, ganun pa rin, pilit pa rin nagkukumpara sa mga EMS, iwasan na rin yung mga ganung bagay. Kasi, talagang sadyang magkakaiba po ugali namin. Kung ayaw nyo sa akin, okay, fine. Kung ayaw kay Ate Mengay, okay, fine. Kung ayaw nyo kay Nika, okay, fine. O, diba? Ano yung nabasa na comment kanina nakita ni Borno? Ano to? Ay, sa ano naman yun? Sa vlog naman nila yun. Huwag mo nang anuhin yun pa. Hayaan mo na yun. Sa vlog naman nila yun. Hindi naman sa atin eh. Hayaan mo na yun. Yun nga, dun sa mga nagko-comment din sa ibang mga kagwangs na ayaw sa amin. Hindi, wow. Hanapin yung paki namin. Joke lang. Huwag mo nang anuhin yung papang kasi. Wala man, ang sa akin lang ba, pinaliwanag ko lang yung patungkol kay Ate Mengay kasi sa Ate Mengay nasasaktan din. Yung, okay lang kasi sabihin na, Mengay, magdandahan ka naman. Yung ganun ba? Yun kasi ang lagi namin sinasabi mga kabisnes na. Kasi yung mga tao, hindi mo talaga mapiplace. Opo. Pero, sa stage kasi na Ate Mengay na, dumaraan sa postpartum. Alam mo yun, may times yan mga kabisnes sa totoo lang, magkaka-chat kami. Nagtatawanan kami sa chat, tapos biglang magsasabi, Jun, ikaw na mag-alaga kay Siopaw at kay Kia pagka nawala ako ha.
mahal na mahal kay Ate Mengay. Gaganon yun mga kabisnes. So, di ba, parang napaka-morbid ng ano. Kasi nga, nasa stage siya ng postpartum depression, mga kabisnes. Which is, nangyayari talaga yan sa mga bagong panganak or sa mga, kahit mga matagal na nanay, nangyayari yan. Kaya, yun lang, nakikisuyo lang kami mga kabisnes, no? So, ayun, thank you po sa pagsama niyo po sa simpleng vlog namin na ito mga kabisnes. Naway maging aral din po sa inyo yung nangyari sa kay Kuy Kuy. Sa mga kabataan, lalo na din sa mga magulang na hinahayaan yung mga anak na magsaksak talaga. Yun din talaga isang pagkakamali ko at inaamin ko pong pagkakamali namin yun ni Bay na hinayaan namin si Kuy Kuy sa ganung bagay. Sadyang aksidente po yung nangyari at wala pong may gusto nung nangyari sa kanya. Thank you po mga kabisnes at please po support unang-una Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV. Syempre po ang channel ng mga kagwangs mga kabisnes. Please support po. Syempre yung mga kasama po na kagwangs ni Bay na medyo alanganin din po yung ano, please support po sa kanila. Kung paano nyo po kami supportahan mga kabisnes, sana ganun din po sa kanila. Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bornak Official, Kagwang Damulag Official, at Kagwang Estong Official. Ayun lang po na mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. At please support po unang-una Erlinda Official Vlog, Pretty Mind TV, Kahimas TV, Blissful Channel mga kabisnes. Please support po. Watch hour na lang po ang kulang sa kanila at hinihintay nilang mapuno yung kanilang watch hour para makatulong rin po sila sa mga kababayan nating higit na nangangailangan mga kabisnes. Oh, ano, baka sabihin mo na naman hindi namin pinopromote si Ma'am Erlinda ha. Hindi namin habol ang sponsor. Kaya ako pinopromote si Ma'am Erlinda kasi nakatulong siya sa amin. Kaya lagi ko siyang napopromote mga kabisnes. Kahit si si ate ko Pretty Mind. Kasi sa ate ko Pretty Mind wala pa namang naibigay sa akin. Pero, ano siya, mabuti kasi siyang tao mga kabisnes. At saka, alam mo yun, yung solid siya na kaya niyang ipaglaban at mahal niya ang kabisnes family. Doon ako saludo kay ate ko Pretty Mind. At saka, syempre, ate ko Editam, ate Scarlett, shoutout po sa inyo. Yun, God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers, sponsors na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa amin. At hindi nag-i-skip ng ads. Salamat po sa mga sponsors namin na walang sawa rin pong nagpapaabot ng pagmamahal. Thank you so much po sa inyo. Hindi man nyo kami kilala na personal pero binibiyayaan nyo po kami kung ano pong meron kayo ay binabahagi nyo po sa amin. Salamat po sa inyo. At syempre po sa mga bashers din po namin na walang sawa rin pong nambabash. Salamat pa rin po kasi andyan kayo, pinapanood nyo kami at dagdag views po kayo sa amin. Thank you po. God bless po sa ating lahat at birabanat lang po tayo mga kabisnes. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, Kabisnes, Mrs. Kabisnes, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, maging ang mga
din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!